Ay, Attorney Claire Castro pala, sorry naman. Oh no! Si Attorney Claire Castro po, mga kababayan, ay isang attorney din, na isang vlogger na hinahangaan po natin at talagang nilay down niya ang lahat, mga kababayan, at ginisa po. At talagang humanga rin ako dahil may mga terminology po dito na talagang hindi natin alam bilang isang pangkaraniwang tao, pero na-lay down, na ilatag ng husto ni Attorney Claire Castro at talaga namang nadiin. Ginisa sa sariling mantika itong si Roque, pinagmantika ng todo ang nasabing boy ba? So pag-usapan at pakinggan nyo mga ka-GP, itong paliwanag ni Attorney Claire Castro. Nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at sinalakay ang bahay ko at Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Sa mga bagong nadiskubre, mukhang mahihirapan si Attorney Harry Roque na lusutan yung aligasyon na involved siya sa illegal pogo. Lalong-lalo na dito sa Lucky South 99. Marami pang nadiskubre na maaaring magdiin kay Attorney Harry Roque. Unahin natin yung pag-amin ni Harry Roque na may interes siya sa bahay kung saan nahuli yung dalawang Chinese national na walang sapat na dokumento para mag-stay dito sa Pilipinas. Nako. ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil Dito lechon talaga. Tama ka, Ma'am Marina Sanchez. Lechon na lechon dito itong si Harry Roque. Promise, talagang parang ito pinagmantika sa sarili niyang katawan. as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. At ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. Tandaan niyo si Wan Yun po ay hindi nahuli ha. Oh no! Si Wan Yun talaga ang target ng Bureau of Immigration. Kaya nga meron silang ginawang mission order mga ka-GP. Pero hindi po natagpuan dahil ito nga si Wan Yun ay lumabas na ng bansa. Pero itong mga kasama o dalawang Chinese national, yun ang mga nahuli. Na ito nga palang isa dito ay talagang wanted. Oh, no. At hindi na ako magtataka isang araw sasabihin ito ay may kinalaman talaga sa Pogo. At kung napapansin ninyo, wala na mga text scam kayong na huhuli o wala na kayo natatanggap ngayon, bibihira na. Pero nung mga panahon na hindi pa nare-raid ang Pogo, ay panay-panay po ang mga natatanggap natin. Nanalo ka ng 500,000. Oh no! Diba? Nanalo ka ng 300,000. Nanalo ka ng 100,000. Yari ka! Ako po si Attorney. Tawagan mo po ako sa number na ito. Oh no! Maaring magpadala muna ng 500 pesos para ma-claim mo ang iyong panalo. Yari ka! Diba mga ganon yung natatanggap natin mga kababayan? Pero nung panahon na nawala na po etong mga sabihin natin, di pa naman nawawala ng diba? Ng lahatan. Talagang natigil pa lang dahil nga sa kaso nito at yung nagmula kay Alice Gu. Oh no! Sabi ni Susan Panit, ada na iyaw, awan nga tukak. Oh no! Hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. At napag-alaman pa na yung isang nahuli ay fugitive sa China. Pinayagan niya na makatira sa bahay niya ang isang fugitive. Abogado siya. Hindi niya inalam ang history ng taong titira sa kanya. Exactly. Mga kababayan, tama po. Totoo yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Abogado ka, wala kang due diligence na ginawa to investigate who's the one na nagre-renta doon sa iyong property. Oh no! Kahit naman sabihin niya hindi kanya yan, umamin naman na, di ba? Kanya yon. So ganun-ganun na lang ba mga kababayan? Sige, paupahan ko sa'yo. Wala nang gagawin na background checking. Alam mong malaking malaking tao. Oh no! Chinese, di ba? O sabihin man niya na hindi ko alam eh. Pero ganun pa man mga kababayan,
Kahit sabihin niyang Cambodian national yan, abogado ka. So, we are more expecting, di ba, na ikaw ay magsasagawa ng due diligence compare sa ibang tao. At ito pa ang mas mahirap. Mismong mga kapitbahay niya sa Pine Woods ang nagsasabi na yung bahay na yun ay sa kanya. Yun. Oh no! Ito talaga yung ito talaga yung mga nagtulak. Yari ka! At eto mga kababayan, may kuliglig ako na ang mga talagang nagsabi doon sa BI. Yari ka! Doon sa BI, 'di ba? Nagpatunay po talaga doon na pagmamay-ari ni Roque at nagturo pa doon sa mga Chinese national na nakita sa bahay niya ay mga kapitbahay. Halak ka! Trinaydor ng kapitbahay si Roque. Tapos gusto mo pa mag-stay doon, Roque? Kawawa ka doon. Halak ka! Lahat ng gagawin mo, lahat ng patitirahin mo doon, isusuplong. Pati na yung pagkanlong mo at pagpapatira kay AR de la Serna. Shoutout po Ma'am Maria Palisok at Ma'am Beth M at Josephine Makatula. May panauhin tayong pantanga. Oo nga eh. Mga kababayan, ito introduce natin si bago natin ituloy, introduce muna natin. Let's get ready to rumble! May panahuin po tayong inaabangan ngayon at biglang pumasok isang panauhing pantanga, Crazy Prague! Halak ka! Yari ka! Ten! Darna! Diba? Darna! O yan, Crazy Prague. Attorney Harry Roque. Nung una daw kasi, ang sabi ng PAOK at ng Bureau of Immigration, hindi naman nila alam kung kanino yung bahay. Meron lang nagsabi na reliable source, doon sa bahay na yon ay may nagtatago o naninirahan na undocumented. At sinasabing involved nga sa illegal na pogo. Biruin nyo mga kababayan nalaman pa ng mga kapitbahay. May nag-tip talaga. Undocumented. Pero nagtataka rin ako sa mga marites na kapitbahay. Nung galing nila, no? Sa oras talaga ng pangangailangan, sa oras po ng mga may taong hinahanap, marites talaga ang tanging aasahan. Halak ka! 'Di ba? Sana ganyan sana yung mga marites, mga kababayan. Kaya turo niya na kung nasan si Pacquiao, ha? Halak ka! Sabihan niyo muna ako, mga kababayan, lilipad ako papuntang Davao. Oh no! Hindi nga sila kumuha ng search warrant dahil kailangan nga na mabilisan. Dahil nga ang involved na tao ay sinasabing involved sa illegal na pogo. At sinasabi ring undocumented ang taong ito, minabuti nila makipag-coordinate dito sa Bureau of Immigration para mag-issue ng mission order. Kasi hindi nakakayanin ng PAOK na makapagpa-issue pa ng search warrant. Tama mga kababayan. Ito yung inilalaban pa ni Harry Roque. Sinasabi niya na walang search warrant, walang warrant of arrest. Oh, no. Mission order lang daw. Oo, mission order. Mga kababayan. Pero doon sa mission order na yon, maraming nagagawa. Oh no. 'Di ba? Mabilisan kahit ng PAOK na uutal-utal pagkaharap si Roque, talagang aaksyon. Siyempre tinututukan ng taong bayan 'yan. 'Di ba? Hindi sila makakapag-angal. Yari ka! Oh. Or warrant of arrest dahil kailangan na mabilis ang aksyon. So nakipagtulungan nga din ang Bureau of Immigration at nag-issue ng mission order. So ano ba itong mission order? Yung mission order kasi ay maaaring i-issue ng commissioner or acting commissioner ng Bureau of Immigration. O ayan para sa kalaman ninyo, itong mga terminology na to, actually hindi natin natalakay pero tinatalakay ni Attorney Claire Castro. Ang mission order mga kababayan, 'di ba? Salamat po Ma'am Helen Donieza or Doneza ng California. Thank you so much for sharing your blessing. So, ang mission order ay ini-issue kapag napag-alaman na ang isang foreigner ay gumawa o gumagawa or gagawa pa lang ng violation ng immigration laws o ng Philippine laws. So, sa mission order, inuutusan ang appropriate Bureau of Immigration officers na mag-conduct ng verification and investigation operations against dun sa foreigner na yon. Yun. So, binigyan ng mission order, mga kababayan. So, bini-verify lang pala nila. Kaya lang, ang
target talaga nila si Wan Yun. Yung lesi nitong si Harry Roque, pero iba yung natagpuan. Mas matindi pala mga kababayan dahil wanted ng China. Pero mo Harry Roque, nagpapatira ka ng wanted sa bahay mo? Ha? Tapos sabihin mo hindi mo bahay, paano? Alam mo sigurado sa sarili mo na wanted yung tao kaya dinidinay mo na hindi mo alam na wanted yung tao. 'Di ba? Shoutout po sa mga bagong subscriber natin, Mr. Anonymous Official ng Maui, Hawaii. Salamat po. Ma'am Jocelyn, shoutout po. Clyde Abila at Alpan Nonan, shoutout po. At isa katuparan ang isang warrantless arrest kung may probable cause na makikita. Mhm. Dali tayo ng patalastas At yun nga nangyari. Ang sabi ng PAOK, nung kumakatok sila doon sa bahay, actually at that time hindi nila alam na bahay ito ni Harry Roque. Mga kababayan, hindi nila alam na bahay ni Harry Roque. Kapitbahay ang nagsabi. Yari Oy, ka! bahay yan ni Harry Roque! Harry Roque! Ang target talaga ng operation na yun ay si Yun Juan or Juan Yun. Ito ay yung babae na sinasabing manager o isa sa mga bosses ng illegal pogo na Lucky South 99. Nung kinakatok nga daw nila yung bahay, wala agad sumagot. Buti na lang, yung isang caretaker na nandoon ay lumabas ng bahay. At napakiusapan nga nila at kung pwedeng makausap yung Chinese national na nakatira doon. At ang lumabas ay yung nagpakilalang isang Cambodian national na ang pangalan ay Con Myern. Pero nyo, nagkatagpo, no? Talagang ang Panginoong Diyos hindi natutulog eh. Pag ikaw talaga ay warrior of God at ito naman warrior of demon, yung mga nahuli nila, Yari ka! talagang ipinapakita, no? Pero iba yung kanilang target, iba yung kanilang nakita. Diba mas matindi pa mga kababayan? Tapos nagtatago doon kila Roque. Sila ay nagre-renta. Roque naman. Ang dami mo talagang tinatago. Pati itong CAR, tinago mo, pinapatira mo dyan. Ano kapalit? Tira? Tira saan? Tawa? Pero inyo mga kababayan, ito namang CAR, papagamit din, pinapirma lang. Palibasa pinag-aaral ka, may ari ka na kaagad. Pero yung PAOK nga daw at yung BI, parang hindi naniniwalang Cambodian national yun. So ang ginawa nila, nakipag-coordinate sila sa Chinese Embassy. At napag-alaman nga nila na itong Con Myern na Cambodian national ay Chinese national. Hoy, wala po akong binablock Wala po akong binablock mga kababayan. Hindi ako nang bablock. Promise, wala akong para mamblock. At hindi ko gagawin yon. Nagpapalaki tayo ng channel. Kailangan natin yan si Palakang Kokak. Di ba kailangan natin si Palakang Kokak? Ayan na nga lang yung kumukuda dito eh. Pagbigyan nyo na, alam nyo ba bawat chat niya mga yan, may bayad. Pag kumota na yan, lalayas na yan. Di ba? Jing Palomo, aloha to everyone. Hello, bakit GB? GP po. Go Philippines. New subs like Dan always support PBBM. No to Duterte. Salamat po, Mama Jing Palomo. Pala. At hindi lang yun. Isang fugitive sa China. Kaya mas nagkaroon sila ng authority na hulihin ito. Ayun, Maliban sa tama. pagiging undocumented na nakatira sa Pilipinas, siya pala ay isang fugitive. Pero may Yay! humabol na babae at nagpakilalang girlfriend ng Chinese national na yun. Yari ka! Na nalaman natin na yung totoong pangalan pala ng Con Myern ay Sun Liming. So, itong babaeng nagpakilala na girlfriend ni Sun Liming, also known as Con Myern, ang pangalan naman niya ay Wan Keeping. Hindi ko talaga mabasa to. Konyorn? Mga kababayan, pag binasa ko to, moron eh. Tingnan niyo kung babasahin niyo yun ha. Sabi ni Attorney Claire, Konyorn. Sa akin, basa ko dito, Kong Moron. Yari ka! Mukhang moron eh. Mukhang mongoloid. Ay, nako. So, humabol siya. Kahit nga dapat hindi siya uhulihin, humabol dahil siya nga daw yung girlfriend. At napag-alaman din nila na itong si Wan Keeping ay wala ring sapat na dokumento para mag-stay dito sa Pilipinas. Kaya dalawa tuloy silang nahuli. At yung target nila,
na si Yun Huan or Huan Yun na sinasabing girlfriend itong si Sun Liming. Yun kasi yung pagkakaalam nila. Yung si Yun Huan ang siyang girlfriend ni Sun Liming. So itong dalawa na to, yung nasa ano natin, mga kababayan kanina nasa thumbnail, hindi pala sila yung magjowa, yung dalawang nahuli. Yung jowa nung Sun Limin, yung Cambodian daw na nagpapanggap, ay ang jowa niya, yung nakatakas. Diba si Wang Yun? Oh. Hindi Wang Lu baka Wang Lu, Luwang. Pero may lumalabas na iba pang babae. Yung target nila si Yun Huan or Huan Yun, hindi nila natagpuan. Hindi nila nakita. Hindi daw nila alam kung nasa loob. Kasi di nga nila mapasok yung bahay dahil wala silang search warrant. Yun. Pero kinordon na nila yon at may nagbabantay nga daw ng mga pulis. Bakit nila iniisip na doon din nakatira si Yun Huan? Kasi meron daw isang Alphard na sasakyan. Puting Alphard. Wala, Alphard grabe mga kababayan Sino kaya makakabili niyan? Kaya ba natin bilhin yan? Oh no! Sana pag nakuha natin yung 51 billion kay Pulong, pwede na tayo niyan isa-isa. Oh no! Diba? Pwede na Kahit 10 pa, pag 51 billion nakuha, Alphard Oh no! Parang ang sarap sakyan yan Yari ka! Alphard na nakarehistro dito kay Yun Huan. Ay, palagay ko din yun. Alam nyo, palagay ko mga kababayan Eto, kalokohan lang. Palagay ko. Ang isa pa sa mga nagsabi dito sa mga taga-PAOK, hindi lang kapitbahay, baka pati yung katiwala. Oh no! Isinuplong si Harry Roque. Hindi po bahay po to ni Harry Roque. Halak ka! At doon nakapark sa bahay. Mhm. At habang nagsasagawa sila ng pagsuserve ng mission order, may mga kapitbahay na lumabas at sinabing nabisita sila dito sa bahay ni Atty. Harry Roque. So yung mga kapitbahay mismo nagsabi na bahay iyon ni Atty. Harry Roque. See? At tinanong nga ng mga miyembro ng operatiba kung ba't nila alam na kay Atty. Harry Roque yun. Kasi nga, yung asawa ni Atty. Harry Roque ay officer ng HOA. At alam daw ng buong village na yung bahay na yon ay kay Atty. Harry Roque. Okay, mga kababayan, ito. At least, 'di ba? Tayo ay isang tao na napakapatas. Sinasabi ko noong mga nakaraang vlog natin that the president of Homeowners Association is Harry Roque. 'Di ba? Yan po sinabi ko sa inyo. Pero along the way, dahil nga napanood natin at legit naman si Attorney Claire Castro, ang presidente daw po, mga kababayan, ay itong si Myla Roque. Hindi daw po si Harry Roque. So, ganun pa rin yun. Diba? Ganun pa rin ang lumalabas. Kasi nga, conjugal property ang pinag-uusapan. Mag-asawa sila. Hindi man si Harry Roque ang presidente, yung asawa niya naman. Diba? Pero ako, inaayos ko po na mali ako. Inaamin ko. Mali ako na hindi si Harry Roque ang presidente, kundi di umano ay ang asawa niya na si Myla Roque. Yari ka! Alright? So, active pala Naimbag nga bigat, Mami Pressy. ang mag-asawa sa HOA Mhm. at officer pa nga dito sa Pine Woods sa Okay. Tuba, Benguet. So, paano pa kaya makakaila ni Atty. Harry Roque na kanya yung bahay Mhm. at hindi sa korporasyon? Maybe sa title, oo. So, anong purpose para ilagay? Well, actually, nagtatago sila sa title. Oh, no. Diba? Pero eventually, sabi ni Pimentel, oo, ikaw ang may-ari ng Biancham. Ang Biancham, pagmamayari yung PH2, at ikaw din ang may-ari niyan. Diba? Pagmamayari mo rin yung Biancham, pagmamayari ng Biancham ang PH2. Therefore, mga kababayan, literally, sa'yo talaga yung bahay na yan. Oh, no. Anong sabi naman niya, bahay ko yan. Di ba? Inamin niya, gustong-gusto ko yung bahay ko. Shoutout Bong Orense. Yung property na to sa pangalan ng isang korporasyon. Mhm. Kung saan ginawa pa niyang dummy, itong si AR. De La Tama. Serna. Samantalang yung ibang mga post niya, katulad nung Home Again in Baguio, finilex niya Mhm. na ito ay bahay niya.
O pinadala din pala kay Attorney Claire Castro yung pinadala sa atin. So, thank you sa mga taga Benguet ha. Salamat sa mga pinapadala nyo sa aming impormasyon. Sana yung caretaker lumabas na rin. Yari ka? Sana yung caretaker maglabas na rin ng ng kanyang statement. Yari 'Di ba? Hindi magladlad. Sorry naman, napapahari Roque ako eh. 'Di ba? Saint Mary shoutout, Lalaine Baguno, Evelyn Hernandez shoutout po. Oh, ayan ho. Ang ganda ng bahay ni Harry Roque doon, mga kababayan. Oh, Together, let's go green living with Watsons. Make Magpipitas pa ng sustainable bulaklak. choices and use reusable. Sarap ng pamimitas, oh. Oh. Nung nagkaroon ng blessing, Mhm. na-flex din. Naki-ato ni Harry Roque yung bahay. At kung makikita nyo, isa sa mga incorporators, nung Biencham, Aha. lumalabas, partner niya dati sa law office. Ito si Attorney Joel Butuyan. Tingin ko dapat makumbida rin to si Attorney Joel Butuyan Yun. para malaman natin kung hanggang saan ang interest niya doon sa nasabing property. O siya ba'y natira doon? Allowed ba siyang tumira doon? Eh mukhang mga kasabwat din yung mga yan eh. Di ba pinapaikot-ikot nga lang niya eh. Sabi niya sa Senado, I have interest to own that property pero wala sa akin yung possession. Pero nandun na yung kanyang caretaker. Mga kababayan, pinatira niya pa si De La Serna ng libre. So paano mo sasabing di mo bahay yun tapos pinatira mo doon ng libre? Tapos pinatira mo din yung caretaker mo. Diba? Ma'am Rowena Dulay, Ma'am Fire Rabbit, shoutout. Alam ba niya nung ito'y binili? Kasi lumalabas parang kung nagkaroon ng blessing ng 2019, so most probably, within that period din ang pagkakabili ng nasabing property. Okay? At that time, si Atty. Harry Roque ay spokesperson na. Presidential spokesperson. Taong gobyerno na. Well, naging taong gobyerno naman na siya nung siya iiluklok bilang isang congressman mula sa isang party list. That's 2016. So, kailan niya na-acquire itong property na ito? At sinasabi pa nga niya na balak niyang i-acquire yung buong Biencham. At i-acquire yung property ng buong-buo. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Kukunin pa lang daw niya. Ayos! Diba? Ito yung sabi niya sa Senado. Pero syempre iba yung sinabi niya sa Kongreso. Dahil sa Kongreso, matatalino yung nagtanong. Diba? Mga sanay na mga kababayan, hindi katulad sa Senate, si Risa lang ang matino doon. Diba? Tapos yung si Jinggoy kahit papano, si Sen Sherwin, pero halos lahat na mga kengkoy. Diba? Kagaya ni Robin, Bato de la Rosa, puro kengkoy. So, ang tanong natin, gaano ba kalaki ang interest mo dyan sa bahay na yan? Wala kasing buong revelation habang siya ay tinatanong dito sa Senado. So, kung ito ay talagang pag-aari ng isang korporasyon, pinapalabas kasi itong Biencham ay isang trading company. So, kailan ninyo ba pinasok ang pagpapaupa ng bahay? Tama. Nasaan ang mga resibo ng monthly rental na nasisingil Yun. ninyo? Yun. Yun ang hinahanap ko kahapon, mga kababayan eh. 'Di ba? Imposible na yan ay papasok lang, iaabot pera-pera. 'Di ba? Hindi pwedeng cash yan. Siyempre, bank-to-bank transaction yan, may resibo. Pag naguhulog itong mga to, at siyempre pag nagpapaupa ka ng bahay, mga kababayan, hindi kagaya dun sa squatter, pag nagpaupa ka ng bahay, pera. 'Di ba? Cash. At walang resibo yan. Tao-tao lang talaga. Pero dito sa mga to na malalaking tao, may mga kapit sa gobyerno at the same time mga businessman, meron niyang resibo. Pag naghulog ka ng pera sa bangko, bank-to-bank transaction, meron yan. Pag walang maipakita si Roque, nako mga kababayan, dito tayo magtataka. Sana napapanood ito ni Senador Riza Hontiveros para matuto ka.
Well, hindi ko sinasabi na hindi marunong si Senrisa. Pero medyo nakulangan ako ng konti. Totoo yan. Nasaan ang business permit para sa pagpapaupa? Mhm. Nasaan ang payment sa BIR regarding sa income ng bahay na yan? Tama. May Nasaan ang annual report patungkol sa sharing ng dividendo ng kumpanya? tama. Especially regarding sa monthly income ng bahay na yan. Alright. Nasaan yung record sa SEC ng annual election ng kumpanya? Aha. Bay, talagang latag na latag ah. Huling-huli ah. Ito yung dapat pinapanood natin mga kababayan. Marami kasi dito talaga napaka-technical ng sinasabi ni Attorney Claire Castro, which is hindi natin ito na-tackle. Kaya pinaparinig ko rin po sa inyo para pare-parehas tayo matuto, di ba? Hindi naman yung putya, ganun-ganun na lang gagawin natin. Hindi pwede yun. Hindi tayo DDS. Yari ka! Nakadeclare ba yung bahay na yan for commercial? Mhm. Naku, tingin ko mas marami pa talagang dadalhing dokumento ito si Atty. Harry Roque. Tama. Dapat galing at inisyu ng government agencies. Tama. Hindi dapat yung galing kay Harry Roque. Di ba dapat mag-effort ang ating Senado at Congress na sila ang kumuha ng mga papeles na nanggagaling sa gobyerno. Baka mamaya yan, pinalit-palitan lang, gasino lang mag-edit niyan. Alam naman natin, pinapaikot lang tayo ni Roque, di ba? So dapat mga kababayan, galing talaga sa gobyerno yung mga papeles. Kagaya nung di ba, yung galing sa PAGCOR, nandun yung pangalan ni Roque as legal. Oh, sabi niya, hindi po yan totoo, wala tayong katibayan. Pero may nakalagay na doon, certified true copy. Ito talagang si Roque, oh. Yari ka! Para mapatunayan niya na totoo lahat ang kanyang sinasabi patungkol dito sa bahay na ito. So, ito ba mga partners niya allowed din tumira sa bahay na yan? Hindi ba ito si A.R. de la Serna na patira niya ng libre dito sa bahay sa Benguet? Sa hearing sa Siyempre, libre tira. Libre tira, di ba, mga kababayan? Biruin nyo, grabe ganun-ganun na lang, no? Samantalang tayo, hindi tayo basta-basta nagpapatira ng tao sa mga properties natin. Di ba? Parang kumbaga parang unexpected na ginagawa ni Harry Roque. Ganun talaga, pagwapo? Ha? Kaso, hindi ako nagagapuhan, mukhang bakla eh. Mukhang bakla, kamukha ni Roque. sa House of Representatives, inamin ni Atty. Harry Roque na yung pumirma sa contract of lease ay ang kanyang asawa. At marami niyang beses sinabi na ito ay kanyang bahay. Okay. At ang caretaker ay siya pa ang nagtalaga doon sa bahay na yun. Mhm. So paano sasabihin na itong property ito ay property ng korporasyon? Siyempre, nagsisinungaling. Halak ka! Abogado sinungaling. Yari ka! Diba? Hindi ko nilalahat. Si Attorney Claire Castro mahusay. Hindi ko pa siya sinasabing pero itong si Harry Roque, alam natin nagsisinungaling. Halak ka! Diba? Sa kanya talaga ito. Mhm. In turn, is owned by a holding corporation called Bianchang. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Bianchang, Mhm. according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At doon po sa pirmahan ng Parang lalaki ata yung caretaker. Yari ka! Edwardson alam ko na yung tinutukoy mo dyan. Hindi kaya gwapo din yun, Edwardson? Di ba? Baka gwapo din yan. Kaya pinapatira doon yung caretaker. Ha? Hindi, nagtatanong lang, di ba, Edwardson? Alam ko yung iniisip mo eh. Sabi ni Sandra Valdez, mas gwapo pa si Sir Mike Cervera at si Mike Ramos. Bakit? Di nyo ba ako isasama dyan, Sandra Valdez? Grabe naman, ang gwapo lang si Mike Cervera at Mike Ramos. Sige, sa kanila na yon. Totoo naman eh, di ba? Mga gwapo talaga yan, literal. Ako mga kababayan sa camera lang. contract of lease na notaryado. Pinresenta po niya ang kanyang passport at required din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think we have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK.
So para lang po malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino Pero po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. Yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque, ano? So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, we have Yung an wife interest mo, in the ikaw corporation po. nagsabi, Yung wife ko po, But hindi you ko po already tinatanggi admitted, naman yan. No? you already admitted earlier Oh, that hindi ko by naman virtue po- of your owning the corporation Yes, po. which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Now, my question is, Mr. Roque, since kayo naman ang may-ari nun, pinupuntahan din naman ninyo yun, I'm very sure, according to Mr. Cruz, doon sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saan negosyo, ano ba negosyo nila? Well, ang, Because it seems that very Oo. clear, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. Ay, hindi po. Inuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. So, di ba ang sabi nga Ito, bago ko pagsalitain si Attorney Claire, mga kababayan, mga ka-GP. Di ba sabi niya, tinatanong siya kung hindi ba daw siya nag-due diligence para mag-investigate the background of this Chinese person. Sabi niya, mga kababayan, na hindi daw, di ba? Tapos nung huli, mga kababayan, nakipag-ugnayan daw siya sa Chinese Embassy. Oh no! Bakit hindi mo ginawa yun from the beginning, Harry Roque? Oh no! Di ba? Hindi kaya nagtatago, mga kababayan. Totoo na talagang etong si Harry Roque, he know or she know, di ba? She. Oh no! Gawin na nating babae, babae naman talaga yan eh. Di ba? That she know na itong tao na ito ay talagang Chinese national. Oh, no. Yeah, from the beginning siya talaga yung nagtatago. 'Di ba? Pinapaikot-ikot lang tayo eh. Pero yung sabi niya nung una, hindi raw niya kakilala. 'Di ba? Tapos along the way, na-meet niya na pala. Oh no. Tapos ngayon, mga kababayan, hindi raw niya alam na ito ay isang pugante or wanted. Oh no. Tapos ngayon, nakipag-ugnayan daw siya at nalaman niya na ito daw ay pugante ng China. Oh no. Ano ba talaga, Roque? Hindi ka nga naggumawa ng due diligence tapos ngayon mo lang nalaman? Ano ka, tanga? Oh no. Abogado ka tapos dapat in the first place siya ang unang gagawin mo. Oh no. Diba? natin, ang target talaga ng operation na yun ay si Yun Juan or Juan Yun na napag-alaman nga daw nila na manager at isa sa mga bosses ng Lucky South 99. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national. Marami na daw kasing nagtago kung saan na napunta yung ibang mga opisyal, yung mga ibang mga malalaking tao ng Lucky South 99. At isa nga itong si Yun Juan or Juan Yun na kanilang tina-target. Kaya nung may nagbigay sa kanila ng information na nandoon nga sa Tuba Benguet, hindi nila inaksaya yung kanilang oras. Pero katulad ng sinabi natin, hindi nila alam na ito ay bahay ni Atty. Harry Roque. Now, hindi ba nakakapagtaka Ayun. na isang opisyal di umano ng Lucky South 99 makikita mismo sa bahay ni Atty. Harry Roque? Lucky South 99 na tinulungan niya para maayos lahat ang requirements para sa license nito in accordance sa bagong guidelines ng PAGCOR. Tama. Oh, no. So, di ba, mga kababayan, yun ang katanungan talaga dito. Hindi ba nakakapagtaka na yung nagtatago o nangungupahan, di ba? Nangungupahan si Yuan o Wang Yun, di ba? Nangungupahan doon kay Harry Roque. Hindi siya nagsagawa ng due diligence. Tapos ito pala ay boses ng Pogo. Mga kababayan, kaya kumbaga tapos ito pa ay tao pa ng Lucky South 99. Yung mga tao ng Lucky South 99 tinulungan ni Harry Roque nung panahon na sila po ay diba, nagkaroon ng bagong regulation sa PAGCOR, sinamahan niya tong si Cassie Ong. Oh no. So parang no, there's something smell fishy.
Amoy fish na nga itong si Harry Roque. Parang may tinatago pa. Parang parang malansang bagoong mga kababayan na nagtatago sa piluka nitong si Harry Roque. Sobrang daming kasinungalingan talaga. Pero alam nyo, magigisa at magigisa pa yan ang gusto. Ito pa lang yung mga pauna, preliminary pa lang naman ito eh. Unang pagkakataon na siya ay humarap sa Senado, unang pagkakataon na siya ay humarap sa Kongreso. So, we are expecting more na mauhulog talaga itong si Harry Roque at wag na kayong magtaka. Ang lahat ng ito papunta kay Duterte. Sabi ni Reynaldo Juan, kilala ni Roque yung dalawang boss ng Pogo kaya nga nakatira ng libre doon yung jowa niyang si AR. Mga kababayan, totoo yan. Naniniwala ako na kilala niya yan. Kasi ikaw, hindi ka naman magpapatira sa iyong tahanan nang hindi mo kilala. 'Di ba? At sinabi niya, nakausap niya na, na-meet niya na ito. So ganun lang ba? Basta-basta ka nalang magtitiwala sa tao as a government or ex-government official? Diba? Tapos Chinese pa. So dapat mag-background check ka. Magkataon, baka talagang nakalubog doon. Oh no! Diba? Okay. So next topic tayo mga ka-G.